Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Tonight we are in our 508th day of our tarrying night. At sa gabi ring ito, patuloy pa rin tayo sa pagtalakay about the cause of discipleship. Ang pagiging disipulo ng Panginoon ay may presyo regardless of what kind of status in life we have. Whether if you are full-time pastors or not, it is a lifetime commitment to the Lord. At ang ating commitment ay nababase po sa kung saan ay may presyo po tayong babayaran. Hindi po libre ang paglagong espiritual, hindi po libre ang ating paglago sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Ito may kakaibat na presyo sa iba't ibang aspeto po ng ating buhay. Purihin ng Panginoon. At ang ating pong teksto ito ay nasa Philippians chapter 1 verse 27 to 29. Sa pangkalahatang idea po, mga magulang at kapatid, ang isa sa magandang aklat ng Biblia ay nagmula sa author na si Pablo, na noon ay nakakadena sa isang Roman prison. Sinasabi ng NIV Student Bible na marami mga scholar ang naniniwala na si Pablo ay sumulat sa mga taga-Pilipos sa Roma sa panahon na nagsisimulang ipakain ni Emperor Nero ang mga Kristiyano sa mga mababangis na leon, at sinusunog ito bilang mga tanglaw upang maliwanagan ang kanyang mga pagiging na ginagawa. Isa po siyang evil emperor na kung saan ay nagiging persecutor po ng mga Kristiyano noong panahon na yon. Sa ganitong senaryo, napakahirap po na unawain na kinakailangan pa rin na ang mga Kristiyano ay magkaroon ng kagalakan sa kanilang mga puso. Napakalaki ng katanungan kung paano magkakaroon ng pag-unlad at kagalakan sa bawat mga Kristiyano. Paul points to Jesus' death to show that God can take even the darkest moment in history and turn it into good. The cross and Jesus' triumph over death prove that nothing is powerful enough to stamp out a reason for joy in the Lord, katulad po ng sinabi ni San Pablo. Sa pagiging disipulo po natin sa harapan ng ating Diyos, ito po ay isang bahagi ng ating paglilingkod. Buhay po ang paglilingkod. Ito po ay buong buhay. At kailangan po nating maging mas matatag sa ating pananampalataya. Kailangan po nating maging mas matibay. Kailangan po nating maging mas malalim sa ating pananampalataya sa pamamagitan po ng kanyang salita. Ang salita po niya ang nagbibigay ng conviction po sa bawat isa sa atin sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, na anumang pagsubok o banta ang dumating sa ating buhay, mananatili tayo sa kalagayan na kung saan ang Panginoong Hesus ang katatagan ng ating pananampalataya. We must always combat for the faith of the gospel. Para nga po tayong mga sundalo na kung saan ay lumalaban sa ating pananampalataya sa panahon na kung saan ay humaharap tayo sa iba't ibang klase ng pagsubok, katulad po ng mga Kristiyano ng panahon na kung saan inuusig po sila ni Emperor Nero. Kaya nga po si San Pablo ay sumulat noong panahong yon na kung saan ay kinakailangan na lang maging matatag sa kanilang pananampalataya sa kabila ng mga pag-uusig na nararanasan ng mga Kristiyano noong panahon yon. Sa Romans chapter 8 verse 35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kabinghatian, ang pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan, ayon sa nasusulat, dahil sa inyong buong araw kaming pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi, sa lahat ng mga ito, tayo lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel o mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. Purihin ang Diyos sa mga salita niya na kung saan ay nagbibigay ng alaala sa atin o reminder na kung saan tayo ay na kay Kristo.
There are three things that we should remember sa paglilingkod sa ating Diyos. Kailangan natin ang presyong babayaran. This is what we call a dedicated life, full of faith. At number one dito ay kinakailangan po, we include to dedicate our family to the Lord. Ang ministeryo ni San Pablo sa Filipos ay hindi lamang individual, kundi pamilya. O kaya sinasabi niya na verse 27, nakikita po natin yon, lead your lives in a manner that will be worthy of the gospel of Christ, so that whether I do come and see you or remain absent, I will hear about you that you are standing firm in one spirit and one purpose, with one mind, striving side by side, as if in combat for the faith of the gospel. Sa Tagalog version, makikita po natin doon na upang makatiyak ako o pa rin ako, kayo'y naninindigan sa isang diwa at sama-samang pinaglalaban ang pananampalataya sa magandang balita. Sama-samang pinaglalaban na ang ibig sabihin, hindi lamang ito grupo ng mga Kristiyano, kundi po ay pamilya. Tayo pong mga Kristiyano ay kinakailangan ay meron tayong masidhing pagnanais sa ating mga puso na dalhin po natin ang ating pamilya sa Panginoon. Sapagkat ito po ay simbolo ng ating pagiging disipulo. Nagkakaroon tayo ng desire sa ating mga puso na sila man, tulad natin, ay nagkaroon po ng tunay na kaligtasan o tinatawag nating assurance of salvation. Napakabuti ng Diyos sa ating buhay kung paano tayong tinawag sa ating pananampalataya. Ganoon din po ay nais ng Diyos na tawagin ang lahat ng ating miyembro ng pamilya. Maging si nanay, maging si tatay, maging si ate, si kuya, ang ating mga kapatid, ang ating asawa, ay kinakailangan nating dalhin sa Panginoon. At yan po ang tunay na simbolo ng pagiging disipulo, na ang bawat mga Kristiyano na nagnanais na sumunod sa paglilingkod sa Diyos, kasama po natin ang ating pamilya. Sapagkat bahagi po ng ating buhay pananampalataya yung i-dedicate po natin ang ating pamilya sa harapan ng ating Panginoon. Number 2, thus we include to dedicate our emotion. Mahalaga po yan sa buhay ng bawat isa natin. Sa verse 28, and in no way be alarmed or intimidated in anything by your opponents, for such constancy and fearlessness in your part is a clear sign, a proof, and a seal for them of their impending destruction, by a clear sign for you of deliverance and salvation, and that too from God. Ang Diyos ay gumagalaw at kumikilos sa buhay ng bawat isa natin, na kung saan tayong lahat ay kinakailangan ay magtalaga ng ating sarili sa Panginoon. Naging si San Pablo ay sumulat na in no way be alarmed or intimidated in anything by your opponent. Hindi po tayo dapat intimidated ng kahit sa anumang bagay o anumang panahon sa ating buhay, anumang problemang dumarating sa atin, anumang mga pagsubok, anumang mga persecution, anumang mga banta sa buhay natin. We are not intimidated. Because tayo pong lahat ay sinasamahan ng Panginoon. Kasi dapat po ay binabantayan po natin ang ating pananampalataya, yung ating emosyon. It is not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Tayo po ay sumampalataya sa Panginoon dahil tayo ay naniniwala sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, kaya po tayo naligtas. Hindi po tayo sumampalataya o hindi po tayo naligtas sa pamamagitan po ng ating emosyon, sapagkat ang ating emosyon ay mayroong pandaraya o pwede tayong dayain ng ating emosyon. At pag sinasabi po natin na we include to dedicate our emotion to the Lord, kung ano yung sabihin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, ay kinakailangan ay sundin natin according to His Word. Hindi po tayo sumusunod according to our damdamin. Ang damdamin po ay nagiging pwedeng mandaya sa ating sarili. Ngunit ang salita ng Diyos ay firm, matatag, na nagpapahayag kung ano yung direksyon na nais niyang gawin natin
sa pamamagitan ng kanyang salita. Purihin ang Panginoon. Number 3, thus we include to dedicate our finances. Sa verse 29, for you have been granted the privilege for Christ's sake, not only to believe and confidently trust in Him, but also to suffer for His sake. At dahil sa pinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Mahalaga po na bilang mga disipulo ng Panginoon, tayo po ay nagtatalaga din po ng lahat ng mga finances natin, sapagkat ang pagiging disipulo ng Panginoon ay nangangahulugan na pwede nating ipagkaloob sa Kanya ang lahat ng mga bagay na pwede niyang hilingin sa atin para lamang sa kapakanan ng paglilingkod sa iisa at tunay ng Diyos. Ang Diyos ay alam ang lahat ng ating mga pangangailangan. Sabi nila, kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, maghihirap ka. Pero hindi po nangyayari yon, sapagkat ang tunay pong naglilingkod sa Diyos ay pinagpapala po ng Panginoon. Maaaring sa pagkakataon na kaya naghihirap ay dahil dumadaan lamang po tayo sa pagsubok. Ngunit nararanasan naman po ng lahat yan. Hindi po tayo pwede maging tunay na disipulo ng Panginoon kapag hindi po tayo dumaan sa pagsubok, sa kahirapan, sa pagtitiis, at sa lahat ng mga bagay na dumarating sa buhay natin na naging sanhi ng ating mga struggles sa ating mga buhay. But thanks be the Lord our God, sa buhay ko ay hindi ko naranasan kahit kailanman ang Diyos ay nagpabaya sa buhay ko. Kahit na sa panahon na ang Diyos ay humihingi ng mga bagay sa buhay ko, lalo na yung finances, sapagkat wala naman pong disipulo ng Panginoon ang maaring lumago sa kanyang pananampalataya kapag hindi po siya gumagastos. Ang presyo po ng pagiging disipulo ay kasama po rito yung ating finances. At kinakailangan din po natin mag-invest sapagkat ang paglaging espiritual hindi po laging libre. Purihin ang Panginoon sapagkat ang sabi diyan ng Panginoon sa pamamagitan sa San Pablo, dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Ang finances po ay mahalaga sa buhay ng isang tao. Ngunit kapag hindi po natin ito na i-dedicate sa Panginoon, nawawalan po ng kabuluhan sa buhay natin. Ang pagiging disipulo ng Panginoon ay naglilingkod sa Diyos, at ang paglilingkod sa Diyos ay hindi mahirap na bagay, ngunit may kaluwalhati ang naghihintay sa buhay ng bawat isa atin. Everything we do it for the sake of the Lord and for the advancement of His kingdom will be rewarded. At sa buhay ng bawat isa atin, mahalaga po na tayo ay sama-sama na naglilingkod sa isang buhay na patotoo. Yung bawat mga Kristiyanong naglingkod na at ngayon ay nakakaranas na ng pagpapala. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang dinaanan, ang Diyos ang siyang nagbigay pa rin ng patagumpayan sa kanilang buhay. Pagpalain ng Diyos ang gabing ito na kung saan ay dapat ang gabing ito ay naging pagpapala sa buhay natin at lumago tayo sa pamamagitan ng Kanyang salita, at ang salita niya ay buhay na bibigay ng pagbabago sa pang-araw-araw ng ating buhay. Tayong lahat ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa amin, sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti. Niloob mo na kami, Panginoon, ay maging disipulo upang maisuko namin ang lahat ng mga bagay sa buhay namin, ang lahat ng mga taong nagbigay ng pahirap sa buhay namin, pinahirapan kami ng sitwasyon ng buhay, ngunit mananatili pa rin kami magiging matatag, mananatili pa rin kami magiging matibay, mananatili pa rin po kami magiging malalim sa aming pananampalataya. Ikaw ang Diyos at dapat pundasyon ng aming buhay. Pagpalain mo po, Panginoon, ng bawat isa at sa gabing ito, ang kalakasan, ang biyaya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay sumaatin nawa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito ang panalangin natin. Amen. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat.